Ang pelikula ay nagsimula sa isang malungkot na umaga. Tahimik sa loob ng bahay ng pamilyang Desanger hanggang sa marinig ang tunog ng balita sa radyo. Breaking news! A man has shot his business partners in what appears to be a double homicide. Sa labas maririnig ang yabag ng mga paa. Mabilis na pumasok si Jeffrey Desange. Halatang nagmamadali, balisa at takot. Sa loob ng bahay, takot na nakatingin sa pintuan ang anak na si Victoria, mga 5 taon, at ang bunsong si Lily, 2 taon pa lang. Binuhat si Lily at agad umalis kasama ang 2 bata. Habang umaandar ang kotse sa gitna ng niyebeng daan, nakikita ni Victoria ang pagkatens ng ama. "Daddy, you're driving too fast," ika ng bata. Hindi sumagot si Jeffrey. Tuloy lang siya sa pagmaneho. Malakas ang niyebe, halos wala nang makita sa kalsada. Walang direksyon kung saan dadalhin ni Jeffrey ang mga anak hanggang sa bigla siyang mawala ng kontrol sa manibela. Tumama ang kotse sa gilid ng bangin at nahulog. Himalang nakaligtas ang mag-aama. Binuhat niya si Lily at inakay si Victoria. Naglakad sila sa gitna ng makapal na niyebe hanggang sa makarating sa isang lumang kubo, tahimik at parang matagal nang walang tao. Sa labas pa lang ay may naramdaman ng kakaiba si Victoria. Ipinaalam to sa kanyang ama ngunit wala na silang choice sa mga oras na yon. Pumasok sila sa loob. Madilim, may lumang upuan at mga basag na bintana. Tahimik at magulo ang bahay. Nagsindi ng apoy si Jeffrey. Pagkatapos ay pumunta sa madilim na parte ng bahay at hindi napigilang umiyak habang dala ang baril. Nilapitan si Victoria. Sa mga oras na yon ay desperado na si Jeffrey. Balak niyang barilin na lang ang mga anak bago magpakamatay. Pinatanggal kay Victoria ang kanyang salamin at pinatalikod. Itinutok ang baril sa ulo ng anak habang umiiyak ngunit may isang babaeng anino ang lumundag mula sa itaas. Baluktot ang katawan, mahaba ang buhok at dumiretso ito kay Jeffrey. Tinangay siya pa itaas. Nakita yon ni Victoria ngunit malabo. Naiwan si Victoria at si Lily. Nakatitig lang sila sa apoy. Sa dilim, may narinig silang boses na nagsasabing, "Mama is here." Paulit-ulit pa rin ang boses sa pagsasabing mama, kaya't napalingon ang mga bata. Sa gitna ng dilim ay makikita ang isang kakaibang nilalang, babae at nakakatakot. 5 taon ang nakalipas. Makikita si Lucas Desange, ang kapatid ni Jeffrey, na hindi pa rin sumusuko sa paghahanap sa kapatid at mga anak. May 2 siyang tauhan na sumusuyod sa mga posibleng lugar na pwedeng kinaroroonan ng mag-aama. Kasama niya sa buhay si Annabelle, isang rocker chick na may banda, malaya, modern at hindi sanay sa mga bata. Ngunit sinusuportahan pa rin niya si Lucas kahit minsan ay napapagod na. Sa gitna ng kagubatan habang umiihi ang isa sa mga tauhan ni Lucas ay nakita ang kotse ni Jeffrey na nakatiwangwang. Sa paniniwalang nasa lugar lang ang mag-aama ay sinuyod nila ang lugar. May nakita silang isang bahay kubo. Pumasok ang 2, tahimik ang bahay ngunit may mga bakas ng bata. Patuloy silang naghanap sa loob. Biglang may gumalaw sa likod, isang maliit na anino, gumagapang. 2 bata ang lumitaw, payat, marumi at parang mga hayop. Gumagapang na parang mga pusa na pagtanto ng 2 na yon nga, si Victoria at Lily. Dinala sila sa ospital sa ilalim ng pangangalaga ni Dr. Dreyfus, isang psychologist na dalubhasa sa mga batang nakaranas ng trauma. Binigay kay Lucas ang salamin ni Victoria. Pagkapasok ni Lucas sa kwarto, ay natakot ang mga bata kaya't agad silang nagtago. Binigay kay Victoria ang salamin at nang isuot ito ng bata ay nakilala si Lucas ngunit bilang ang kanyang daddy. Kambal kasi si Jeffrey at Lucas. Niyakap niya ito ng mahigpit habang patuloy na tinatawag na daddy. Dahil si Lucas lamang ang kamag-anak na natitira, nagpetisyon siya na siya ang mag-ampon sa mga bata. Ngunit may isa pang pamilya na gustong mag-adopt kaya't pinakinggan muna ng korte ang opinyon ni Dr. Dreyfus. Sinabi ng doktor, "Si Lucas at ang kanyang partner ay may malasakit at gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa mga bata." Sa huli, pinabura ng korte si Lucas. At doon nagsimula ang bagong kabanata, ang pag-uwi ni na Victoria at Lily sa kanilang bagong bahay. Sa unang hapunan nila, nakaupo sina Lucas at Annabelle sa mesa. Sa kabilang dulo, tahimik na kumakain si Victoria, habang si Lily ay kumakain sa ibaba ng mesa. Nakatulog ang 2 habang pinagmamasdan sila ni Lucas at Annabelle. Kinabukasan, makikitang may kalaro si Lily sa kwarto. Hindi ito si Victoria dahil nasa labas siya. Isang kakaibang nilalang ang kalaro ng bata. Natumba sa sahig si Lily at napasigaw. Narinig ni Annabelle at pinuntahan ang bata. Ngunit bago masilip ang kwarto, ay tinawag siya ni Victoria. Habang tumutugtog si Annabelle ay naging patay sindi ang ilaw. May mga tunog na nanggagaling sa itaas. Nang bumukas ang ilaw ay na jump scare siya dahil bigla na lang nakaupo si Lily sa tabi niya. Sinabi niya yon kay Lucas. Habang nakahiga silang 2 ay nakita niyang may nakasilip sa kanila na isang anino at natakot si Annabelle. Tiningnan ni Lucas kung ano yon. May nakita siyang maliit na butas, sumulpot ang hindi maipaliwanag kung ano at itinulak si Lucas at nahulog ito sa ibaba.
dahilan ng kanyang pagkakoma. Ngayon si Annabel na lang ang natirang mag-aalaga kay Victoria at Lily. Wala siyang karanasan at hindi niya rin talaga ginusto ito sa simula. Pero sa tulong ng psychiatrist, sinubukan niyang makisundo sa mga bata. Lalo na kay Victoria na unti-unting bumabalik sa normal na pag-iisip. Simula noon, iba't ibang karanasan na ang mga nakikita at nararamdaman ni Annabel, hirap siyang matulog sa gabi. Samantala, si Dr. Dreyfus ay patuloy na nag-iimbestiga. Sa kanyang pananaliksik, nalaman niyang noong dekada 1800 may isang babae sa asylum na tumakas dala ang sanggol na anak. Hinabol siya ng mga pulis at sa pagtakas niya, tumalon siya mula sa bangin habang yakap ang bata. Simula noon, sinasabing may kaluluwang hindi matahimik sa lugar ang tinatawag ng mga bata na mama. Habang tulog ang mga bata ay may lumabas sa closet. Samantalang si Annabel ay may narinig na kakaibang tunog sa kwarto ng mga bata. Agad niya itong pinuntahan, ngunit nakitang naglalaro lang ang dalawa. Napansin niya si Lily na tumingin sa closet kaya't lumapit siya dito. Ngunit pinigilan siya na Victoria at sinabing huwag niyang buksan ang closet. Sa takot ay isinara na lang ito ni Annabel. Sa hospital nagising si Lucas at nakikita niya ang kapatid na si Jeffrey at sinasabing sagipin ang kanyang mga anak habang itinuturo niya ang kagubatan. Kinabukasan, makikitang nag-alay si Victoria kay Lucas ng isang guhit na kanyang ginawa. Kapalit ay binigyan rin siya ni Lucas ng iginuhit para sa kanilang magkapatid. Ipapakita sana ni Victoria sa kapatid, ngunit abala itong kumakain ng mga insekto. Isang araw, nakita ni Annabel si Victoria na umiiyak. Sinabi sa kanya ng bata na ayaw niya itong masaktan. Hihimasin na sana ni Annabel ang ulo niya. Ngunit sinabi ng bata na hindi na niya kailangang gawin yon at dahil nagsiselos siya. Tumingin ang bata sa may pintuan at agad iniwan si Annabel. Dumating si Jen, kapatid ng namatay na ina ng mga bata. Sinabi kay Annabel na araw niya para alagaan ang mga bata. Nang makita ang mga bata ay nagulat ito at sinabing napapabayaan sila ni Annabel. Balak niyang kunin ang mga bata kahit ilang araw lang. Sinabi ni sa kanya ni Annabel na umuwi na siya bago pa niya ito masipa palabas ng bahay niya. Lumabas si Jen, ngunit sinabing babalikan niya ang mga bata. Tinawag siya ni Annabel at tinanong kung pumupunta ba siya at nakikipaglaro sa mga bata at sinabi ni Jen na hindi at napaisip si Annabel. Tumawag si Jen sa korte at sinabing naaabuso ang mga pamangkin. Kailangan niya ng ebidensya na inaabuso nga ang mga bata. Sagot ng korte. Samantala, kinausap ni Dr. Dreyfus si Victoria. Sabihin mo sa akin ang tungkol kay mama. Saan siya nakatira? Sa lumang bahay ika ni Victoria. Saan siya ngayon? Tanong ulit ng doktor. Hindi ko alam, sagot ng bata. Alam kong alam mo kung nasaan siya. Ika ng doktor. Nasaan siya, Victoria? Andito ba siya? Sumama ba siya sa inyo? Tingnan mo ang litrato. Ito ba siya? Sumigaw ang bata ng hindi at biglang may lumabas sa likod ng doktor. Natakot ang doktor at nagmamadaling umalis. Sa bahay ay binalikan ng doktor ang mga ebidensya, ngunit hindi ito sapat kaya't minabuting dalawin ang lumang bahay para humanap ng sagot. Habang natutulog si Annabel ay napanaginipan ng isang bahay ampunan. Hawak ng isang madre ang sanggol na pilit kinuha ng isang babae. Pinatay niya ang madre at tumakbo sa kagubatan habang hinahabol ng mga lalaki. Narating niya ang bangin at sa takot na mahuli ay tumalon kasama ang sanggol. Nagising si Annabel at nakitang nakatayo sa tabi niya si Victoria. Nasa ilalim pala ng kanyang kama si Mama. Nagpakita ito at napasigaw ng malakas si Annabel sa takot. Ginising ni Lily si Victoria at sinabing sumama sila kay Mama. Hindi siya pinansin ni Victoria at nagalit si Lily. Sinabi sa kanya ni Victoria na magpapaiwan siya. Samantala, nakita ni Doc ang lumang bahay. Pumasok sa loob at kumuha ng mga litrato. Nakunan niya si Mama, ngunit inatake siya nito. Sa bahay, naramdaman ni Annabel na sumasakit ang kanyang likod. Makikitang may mga pasa sa kanyang likuran. Pumasok siya sa silid ng mga bata, ngunit si Victoria lang ang nadatnan. Wala si Lily. Nakita niyang bukas ang bintana. Tumingin siya sa labas at nakita si Lily na tulog sa ilalim ng puno. Agad niya itong pinuntaha at tinanong ang bata kung paano siya napunta doon. Tumingin lang sa itaas si Lily. Binuhat niya ang bata at tinala sa loob. Nagluto si Victoria ng almusal at si Annabel ay nasa silid ng mga bata. Inakalang si Lily ang nagtatago sa may silya. Habang inaayos ang damit ng mga bata ay tinawag siya ni Victoria at sinabing gutom na si Lily. Sa kanyang likuran ay makikita si Mama na nagtago sa cabinet. Nilapitan niya ang cabinet at binuksan. Bumangad sa kanya ang parang lagusan na pinamamahayaan ng insekto. Pinuntahan siya ni Victoria at sa kanyang tabi ay nagtatago pala si Mama.
Tinawagan ni Annabel ang doktor pero unattended. Nakita niya ang mga records na naiwan ng doktor sa kanilang bahay at doon nakita ang isang litrato ng babae. Gustong malaman ni Annabel ang tungkol dito kaya't minabuting puntahan na lang ang doktor. Napasin niya na umiiyak ang sekretary ng doktor at lumabas. Nagmadali si Annabel at kinuha ang records ng doktor at agad umalis kasama ang mga bata. Sa hospital, iginuguhit ni Lucas ang napanaginipang lugar. Kinuha ang mapa ng Clifton Forge kung saan may mga kalakip na litrato. At ang isang literato na may label na Wilson Pass ay kaparehas ng nasa panaginip niya. Agad siyang tumakas sa hospital at nagmaneho papunta sa Clifton Forge. At narating niya ang Wilson Pass. Kinagabihan ay nagsiyasat si Annabel. Kinuha ang laptop ng doktor at tiningnan ang mga file ng mga disangye. Nakita niya ang isang video ni Victoria kung saan ini-interview ng doktor. Tinanong ng doktor kung ano ang istorya ni Mama ayon kay Victoria. Noong unang panahon sa isang hospital ay sa pilitang kinuha ni Mama ang kanyang anak. Tumakas sa kagubatan habang hinahabol ng mga lalaki. Tumalon ito at nahulog sa tubig ngunit ang anak ay sumabit at hindi nahulog. Ngunit hindi alam ni Mama kung anong nangyari sa kanyang anak at walang nakakaalam kaya't noong mapadpad ang magkapatid sa bahay niya ay kinuha sila at inalagaan. Lumuha si Annabel sa salaysay ni Victoria. Sa gabing yon ay pumarada si Jen sa tapat ng bahay nila Annabel. May dalang kamera at umaasang may makukuhang ebidensya ng pang-aabuso sa magkapatid. Sa loob naramdaman ni Victoria na nakapasok si Mama. Ginising si Lily at pinuntahan nila si Annabel. Nakatitig si Lily kay Mama at sinabi sa kanya ni Victoria na galit si Mama. Sinugod silang dalawa at nakatakbo sila sa itaas. Umakyat si Annabel sa itaas at sa kwarto tumambal sa kanya ang nakakatakot na itsura ni Mama. Tumakbo ang tatlo ngunit napatumba ni Mama si Annabel. Tatapusin na sana ni Mama si Annabel ngunit pinigilan siya ni Victoria at sinabing may pangako siyang hindi mananakit. Nilapitan nito ang bata at kinuha ang kanyang salamin. Sinira niya ito. Samantala, nakapasok si Jen sa loob ng bahay dala ang kamera. Sa kanyang ibaba ay napansin ang kakaibang gumagapang. Inatake siya nito at nilamon. Nakita ni Victoria si Jen sa isang sulok at kanyang tinawag. Ngunit nang lumingon, itsura na ni Mama si Jen at napasigaw si Victoria ng malakas. Ginising si Annabel ng isang masamang panaginip. Pagdilat niya ay agad hinanap ang mga bata, ngunit hindi na sila mahagilap. Dali-dali ang kinuha ni Annabel ang mga gamit at mapa at nagmaneho papuntang Clifton Forge. Sinusubukang tawagan si Lucas, ngunit unattended ito. Habang binabaybay ang delikadong daan ay muntik na niyang mabangga si Lucas. Nakuha pala ni Lucas ang voice message ng kinakasama. Sinabi ni Annabel kay Lucas na kailangan na nilang pumunta sa bahay ni Mama. Papatayin ni Mama ang mga bata. Walang alam si Lucas sa mga nangyari sa bahay nila at agad tinungo ang lumang bahay. Pinasok nila ang lumang bahay. Nakita nila si Jen na nakatayo, nilapitan nila ito. Hinawakan ni Lucas at humandusay sa sahig at wala ng buhay ang matanda. Sa likod ng bahay ay nakita nila ang bangin kung saan tumalon si Mama noon. Sa bangin ay makikitang nakaupo ang magkapatid. Tuwang-tuwa si Lily habang hinihimas ni Mama, samantalang si Victoria ay halatang puno ng kaba at takot. Mabilis na tumatakbo si Annabel at Lucas paakyat sa bangin. Narating nila ang tuktok at nakita nila ang magkapatid at bigla na lang sumulpot si Mama. Tinawag ni Mama ang magkapatid at si Lily ang agad lumapit. Hinabol ni Lucas ang pamangkin, inabot niya ito sa pinakadulo ng bangin. Nagalit si Mama at hinawakan ang ulo ni Lucas. Habang hawak si Lucas ay tinawag siyang Evelyn ni Annabel. Nakita ni Mama si Annabel na hawak ang kalansay ng sanggol niya. Nakuha yun ni Annabel sa mga records ni Dr. Dreyfus. Nilapitan niya si Annabel at kinuha ang kalansay. Halatang sabik na sabik si Mama sa kanyang anak. Dinala niya sa dulo ng bangin ang anak habang tinitignan nila Lucas. Nang buksan ang nakabalot na anak ay nakitang kalansay na pala at napaluhod si Mama. Makikita ang tunay na anyo niya na umiiyak. Paalis na sana ang apat ngunit nakita sila ni Mama at sumigaw ng napakalakas. Binitawan ang kalansay at gumapang papunta kay Lucas. Sinaksak niya si Lucas. Na-corner din si Annabel at hinawakan nito ang mukha. Binuhat niya ito paitaas nang bigla sumigaw si Lily ng Mama sabay taas ang kamay ng bata. Binitawan ni Mama si Annabel at nahulog. Kinuha ni Mama ang dalawang bata at dinala sa dulo ng bangin. Sinundan sila ni Annabel na gumagapang. Hinawakan ni Mama ang ulo niya at sinabi ni Victoria kay Annabel na pumikit. Tatangayin na sana ang magkapatid ngunit nahawakan ni Annabel ang parte ng damit ni Victoria. Binitawan ni Mama si Victoria. Nilapitan ito, hinawakan ang mukha ng bata. Hinimas rin ni Victoria ang buhok ni Mama sabay paalam kay Mama. Halatang napamahal si Victoria kay Mama. Nakiusap si Lily kay Victoria na sumama. Ngunit umiiyak na sumagot si Victoria nang hindi siya sasama. At tinangay ni Mama si Lily. Napaiyak na lang si Victoria at Annabel. May dumapo kay Victoria na isang paru-paro at naniniwala siyang si Lily yon. Nagising si Lucas at nagyakapan ng tatlo. Ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayong araw? Maraming salamat sa panonood. Abangan lang ang ating susunod na palabas. Once again, only in the Philippines TV. Naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Ingat!